Hi guys, samahan niyo ako sa aking first solo international trip. Nasa Terminal 3 tayo and today we're flying with Cebu Pacific. Guys, this is already my 4th international trip and first time ko naranasan na 5 minutes lang at nakalagpas na ako ng immigration. As in, ganun kabilis guys. Walang masyadong pila and walang katao-tao nung time na yun. Bale, ang tinanong lang sa akin is ano ang trabaho ko, tapos naghanap na siya ng return ticket and tinanong lang niya kung may kasama ba ako and then tatak na agad. As in, ganun kabilis guys. Yung flight ko pala ngayon is pupuntang Singapore, and kung pupunta kayo ng Singapore, kailangan nyo ng arrival card. Tip lang guys, mag-download kayo ng My ICA Mobile, which is Immigration and Checkpoint Authority. And doon kayo mag-fill up ng arrival card nyo, kasi ako nag-search lang ako online and may nakita naman akong website, kala ko legit, tapos yun, naghihingi siya ng payment kasi urgent daw and muntik pa ako ma-scam guys. So mag-download na lang kayo ng My ICA Mobile, andun na kayo mag-fill out ng arrival card nyo. First time ko pala pumunta ng Singapore and mag-isa lang ako, kaya medyo excited na medyo kinakabahan kasi nga mag-isa lang ako sa trip na to. And ayan, palipad na tayo and by Manila. Another first time guys, grabe tong flight na to. First time ko makaranas ng sobrang lalang turbulence, as in para kang nakasakay sa roller coaster sa sobrang lala ng turbulence na guys. Tinan niyo, papakita ko ng video dito. Ayan guys, kung makikita nyo, sobrang alog talaga ng aeroplano and medyo patagal din siyang ganyan, and yung alam mo yun, bilang babagsak, parang babagsak yung plane tapos aangat ulit, tapos parang ganoon yung feeling niya guys, parang talagang nasa roller coaster, mapapatawag ka na talaga ng Diyos ko Lord. Yung time kasi na yan, may parating na bagyo and medyo maulan, kaya siguro sobrang lakas ng turbulence niya. Yung plane para na nasakyan ko is medyo bagong aircraft, yata ng Sebpak yan, kaya meron silang saksakan ng USB Type A tsaka USB Type C. So ginawa ko, nag-charge muna ako ng camera ko dyan. Nilabas ko na rin yung iPad ko dyan at nanood lang ako ng mga videos na dinanood ko sa YouTube kasi medyo mahaba-haba tong flight na to. And after more than 3 hours guys, finally nakapag-land na tayo and welcome to Singapore! Wow! Sa Terminal 4 pala tayo nag-land guys, and wow, ang ganda ng airport nila and ang bilis lang din, walang immigration officer na tao and lahat ay naka-e-gates na, so isiscan mo lang yung passport mo doon and then you're good to go na. After immigration, papuntang baggage pick-up, may matadaanan kayong tourist information. May mga map dyan. Pwede kayo kumuha dyan, libre lang yan. And then yung makikita lahat ng tourist information about Singapore and all. And also may matadaanan din kayong mga duty-free shops dyan sa gilid-gilid. Pwede kayong mag-buy dyan, and also may mga dining options din dyan. Sobrang smooth lang ng arrival process ko sa Singapore and sobrang bilis ko lang din nakarating from the aircraft to the arrivals area is mabilis lang din. Paglabas mo, makikita mo na agad yung mga nagbebenta ng mga SIM, and also andyan din yung mga ATM machine, so pwede kayo mag-withdraw dyan. And then didiretsahin nyo sa may right side, dun po yung mga bus papunta sa other terminals, which is yun yung ginawa ko. Bali, nag-withdraw lang muna ako dyan sa UOB gamit yung GoTime card ko, and then dumiretso na ako sa may Jewel kung saan nyo makikita yung pinakamaganda na indoor falls na man-made. Guys, kung pumunta kayo ng Singapore, huwag nyo kalimutan dumaan sa Jewel guys, napakagandang place niyan. Kapag galing kayo sa may Terminal 4, meron namang mga libreng buses dyan papunta sa ibang terminal. So ang ginawa ko is galing Terminal 4, sumakay lang ako ng libreng bus papuntang Terminal 2, and galing Terminal 2 nilakad ko na lang papuntang Jewel. Also meron din silang SkyTrain guys, which is yung nakikita nyo sa video ngayon. Yung SkyTrain naman is libre din yan, from Terminal 1 to Terminal 3, basta from different terminals pwede naman yan, libre lang din yan. Itong trip na to, since mag-isa lang naman ako, hindi ako gumawa ng itinerary, kumbaga kung saan lang ako dadalhin ng mga paa ko, dun ako. Dumating ako ng Singapore around 5 PM, so dumiretso na ako dyan sa Jewel, and nag-ikot-ikot lang muna ako dyan, ang nagtambay lang muna ako dyan. Pumunta rin ako sa ilalim ng falls na yan, andun din yung mga restaurant, ang dami din mga shops dun. Para talaga siyang mall, and then yung iba dun pupunta lang sa Jewel para gumala. As in, hindi sila pasahero, pupunta lang sa Jewel para gumala na din. Parang mall na talaga siya, and kung pupunta ka dito sa may baba ng falls, sobrang ganda guys. Ayan, makikita nyo ang ganda ng pagkagawa talaga ng Jewel na to. And syempre, sinubukan ko rin sumakay sa kanilang SkyTrain. Kumbaga, from isang terminal going to different terminal, and nag-try din ako dun sa SkyTrain na dumadaan mismo sa loob ng Jewel.
Medyo nalito pa nga ako kung anong train yung sasakyan ko dyan, kung saan dadaan sa loob talaga na mismong Jewel, kasi medyo tatlong ruta yung meron sila. From Terminal 1 to 3 meron din yung ruta. So ayun, after nyan bumalik na ako ng Terminal 2 and dun pumunta ako dun sa may falls na parang TV na falls. TV! Ano pa yun? LED pala yun na falls yun. Sumakay lang ako ng MRT papuntang Chinatown kung saan yung accommodation ko, and medyo ginabi na tayo, and paglabas ko ng Chinatown nakadaan ako ng night market. And yun lang, hanggang dito lang muna yung video na to kasi sobrang haba na nito. And kung may tanong kayo guys about sa gastos and about sa itinerary ko, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Yun lang, salamat!